Sa nakaraang kabanata, gumaling si Joyon sa tulong ng Frost Pill, isang makapangyarihang gamot na nakapagpagaling sa sakit niya at nagbalik ng kanyang lakas. Hindi lamang siya tuluyang gumaling, kundi na-activate din ang kanyang Frost Bloodline, isang natatanging katangian na nagdulot ng kakaibang lakas at malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Ang bawat paggalaw ni Joyon ay may dalang lamig, tila ba ang kanyang pagkatao ay binalot ng nagyayelong kapangyarihan. Pagkatapos ng paggaling ni Joyon, kinuha siya ni Joey upang magsanay, na may layuning subukan kung gaano kahusay na kaya niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Gusto rin ni Joey na magbigay kay Joyon ng ilang mahahalagang tip tungkol sa Frost Power, na maaari niyang magamit sa mga susunod na laban. Dinala ni Joey si Joyon sa isang hiwalay na silid, malayo sa mga ingay sa labas, upang makapag-concentrate si Joyon sa kanyang pagsasanay. Pagdating nila sa silid, nagsimula agad umarte si Joyon. Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sinabi niya, "Kapatid, hindi ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Hindi ko pipigilan ang kapangyarihan ko kahit kaunti. Tatawagin ko ang espiritu ng yelo at papalamigin ko ang lahat ng humahadlang sa akin." Ang kanyang boses ay may halong kapilyuhan. Sa isang iglap, tinawag ni Joyon ang espiritu ng yelo. Ang paligid ay biglang lumamig, at naramdaman ni Joey ang bigat ng presensya ng kapangyarihan ni Joyon. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala si Joyon ng ilang sunod-sunod na pag-atake ng yelo patungo kay Joey. Ang mga pag-atake ay mabilis at malalakas, tila ba nagmula sa pinakailalim ng kanyang Frost Bloodline. Ang bawat pag-atake ay umaagos patungo kay Joey, tila ba walang makakapigil sa kanila. Ngunit bago pa man matamaan ang ating bayani, ang lahat ng mga pag-atake ni Joyon ay automatikong nawasak matapos tumama sa panangga na bumabalot kay Joey. Ang kalasag ni Joey ay kumikislap ng malakas na liwanag, na nagpapakita ng kanyang proteksyon laban sa malamig na enerhiya. Si Joey, sa kabila ng mga nangyari, ay tuwang-tuwa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pag-asa, dahil sa nakita niyang lakas ni Joyon. Alam niya na ang ganitong kalakas na pag-atake ay nangangahulugang ganap ng gumaling ang katawan ni Joyon. Dahil dito, maaari na niyang ayusin ang schedule ng paglilinang para kay Joyon, isang hakbang na magdadala sa kanya sa mas mataas na antas ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nang marinig ni Joyon ang tungkol sa schedule ng kanyang paglilinang, bigla siyang muling umarte. "Kuya," sabi ni Joyon na may kunwaring pag-aalala, "pakiramdam ko ay kumikilos na naman ng masama ang aking Frost Energy, at tila hindi na ako makakapag-cultivate sa iyo." Ang kanyang boses ay puno ng pagdadalawang isip, ngunit may halong paglalaro, na para bang sinusubukan niyang iwasan ang inaasahang hirap sa paglilinang. Agad na umigting ang mga mata ni Joey at nagsimulang gumalaw patungo kay Joyon na may galit sa kanyang mukha, at sa pagkakataong ito naramdaman ni Joyon ang puot na nagmumula kay Joey. Nang makita niyang galit na ang kanyang kapatid, biglang nagbago ang ekspresyon ni Joyon, at sinabi niya, "Kuya, sa tingin ko tayo ay hindi nagkakaunawaan. Pasensya na, hindi ko sinasadya." Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang pagsasanay ng ilang oras, kung saan unti-unting napapagod si Joyon sa ilalim ng matinding pagsubok. Nang matapos ang kanilang pagsasanay, si Joyon ay humihingal, may mga pawis na tumutulo sa kanyang noo ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. "Kuya," sabi niya habang pilit na humihinga, "ipinauubaya ko sa iyong mga kamay ang misyon na iligtas ang mundong ito. Hindi ko pala kaya." Ang kanyang mga salita ay may halong biro. Pagkarinig nito, tumawa si Joey at sumagot, "Ako rin, nararamdaman kong wala ng ibang option kundi ito." Pagkatapos ay ipinakita ng ating bayani si Gray, ang magic pet na kamakailan niyang kinontrata, at sinabing, si Gray ay isang magic pet na kinontrata ko kamakailan. Plano kong iwan muna siya upang samahan ka sa mga darating na araw, upang may kasama kang nagti-training habang ako'y wala. May malalim na tiwala at malasakit sa kanyang tinig, na para bang ang bawat salitang kanyang binibigkas ay may halong pag-aalala para kay Joyon. Nang maabot kay Joyon si Gray, halos hindi niya mapigil ang mapangiti ng may labis na kasiyahan.
Dama niya ang init at lakas mula sa maliit na nilalang, at marahan niyang hinawakan si Gray sa kanyang mga kamay, na para bang pinangangalagaan ang isang bagay na napakahalaga. Walang problema kuya, sagot niya habang tuwang-tuwa na nakita ito. Maglilinang ako ng matindi kasama si Gray sa aking tabi. Habang masusing tinitingnan ni Joyon si Gray, hindi niya mapigil ang humanga sa itsura at kaakit-akit na presensya ng Magic Pet. Niyakap niya ito ng mahigpit at naramdaman ni Joyon ang isang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Hindi niya napigil ang mapangiti muli habang pinipisil ng bahagya si Gray at malambing na sinabi, "Halika na. Pirmahan mo ang kontrata sa kadiliman upang tayo ay maging magkaibigan." May lambing sa kanyang tinig na tila nagmumula sa pinakaloob ng kanyang puso. Para bang hindi lamang niya hinihikayat si Gray na tanggapin ang kanilang pagkakaibigan, kundi ipinapakita rin niya ang kanyang tunay na hangarin na protektahan at palakasin ang maliit na Magic Pet na ito. Lumipas ang ilang araw, at sa wakas, naramdaman ng ating bayani na siya'y handa nang bumalik sa paaralan nang hindi na nag-aalala sa kanyang kapatid. Bagamat ang kanyang pag-uwi ay walang anumang alalahanin, may isang bagay pa rin siyang patuloy na iniisip, ang pag-asa na si Jiang Lei ay magkakaroon na ng teleportation magic formation sa lalong madaling panahon. Alam niyang sa pagkakaroon ng ganoong klaseng magic, ang pagbabalik mula sa paaralan ay hindi na magiging napakahirap at mas mabilis siyang makakapaglakbay pabalik sa eskwelahan. Karga ni Joey si Gray at marahang hinawakan, nagpasalamat siya rito dahil sa pagsama kay Joyon. Habang iniisip niya ang lahat ng ito, ang kanyang mga hakbang ay naging mas mabilis, punong-puno ng sigla at pananabik sa hinaharap. Ngunit sa kanyang paglalakad, bigla siyang sinalubong ni Miss Su, na lumitaw sa harapan niya sa tulong ng teleportation magic. Ang pagdating ni Miss Su ay tila isang tanda ng mga paparating na kaganapan, isang paalala na ang mga hamon at mga tungkulin ay hindi pa tapos. Sa sandaling makita si Miss Su, isang tanong ang agad na sumagi sa isip ng ating bayani. "Miss Su, bakit ka napunta rito?" Nakangiting tanong niya, puno ng kuryosidad. Alam niya na ang bawat hakbang ni Miss Su ay may layuning malalim, kaya't hindi niya mapigil ang magtaka sa kanyang biglaang pagdating. Mabilis na sumagot si Miss Su, na tila handa na sa kanyang paliwanag, "Ang dahilan ng aking pagbisita ay upang sabihin sa iyo na malapit nang magsimula ang kompetisyon ng National Freshman Exchange. Kailangan ng 5 tao sa bawat koponan para sa labanan, kaya pumunta ako para kumpirmahin ang roster ng koponan mo." Ang kanyang mga salita ay puno ng kaseryosohan na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng kompetisyon. Muling nagpahayag ni Miss Su, "Bilang tayo ay kampiyon at nagwagi sa freshman competition, malinaw na ang tungkulin ng pinuno ng koponan ay nakasalalay sa mga balikat mo, Joey. Ang bigat ng responsibilidad ay ramdam sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ngunit sa halip na kabahan, tinanggap niya ito ng buong puso. Alam niyang kailangan niyang kumpletuhin ang pagbuo ng koponan bilang pinuno, at ang bawat desisyon na gagawin niya ay magdadala ng malaking epekto sa resulta ng kompetisyon. Pagkatapos ay ipinakita ni Miss Su sa ating bayani ang listahan ng nangungunang 10 mag-aaral na mahusay na gumanap sa kompetisyon ng freshman. Ang bawat pangalan sa listahan ay naglalaman ng mga posibilidad, mga potensyal na kakampi, at mga posibleng sandata sa darating na laban. Kailangan ni Joey na pumili ng 4 mula sa kanila upang maging bahagi ng kanyang koponan. Ito'y isang mabigat na desisyon, isang hakbang na kailangang gawin ng may kabusilakan at pagkilala sa kakayahan ng bawat isa. Matapos tingnan ng mabuti ang listahan, inisip ang bawat isang mga mag-aaral. Sinabi ni Joey, "Miss Su, gusto kong piliin ang nangungunang 4 na freshman para sa aking koponan." Nang marinig ito, nagulat si Miss Su at sinabi na ito ay isang desisyong hindi minamadali. Ipinaliwanag niya na sa isang laban ng koponan, karaniwan ang napapagod ang mga kalahok sa mga susunod na round, at ito ay madalas na nagiging sanhi ng pagbaba ng kanilang lakas at stamina. Kaya't isang mahalagang teknik ang pagtitipid sa tibay ng koponan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga klas na may kakayahang magpanumbalik ng kalakasan at kalusugan. Ang mga pari, na may mga kakayahan sa pagpapagaling at pagbabalik ng lakas ay madalas na nagiging sandigan ng mga koponan.
Bagamat may kakayahan si Joey bilang isang Saint Knight na magbigay ng iba't ibang buffs at suporta, limitado pa rin ang kanyang kakayahan sa pagbalik ng buhay at kalakasan kung ikukumpara sa isang pari. Dagdag pa ni Miss So, ang pagkakaroon ng isang pari ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling, ito rin ay isang paraan upang tiyakin na ang koponan ay handa para sa anumang mahabang laban, lalo na kapag nagiging mas mahirap ang mga susunod na rounds. Nabanggit din niya ang mga halimbawa mula sa mga nakaraang taon kung saan ang mga koponan na walang pari ay kadalasang nahihirapan sa mga susunod na laban dahil sa kakulangan ng pagpapanumbalik ng kanilang mga enerhiya at kalakasan. Ngunit kahit na mayroong mga ganitong argumento, matatag si Joey sa kanyang paniniwala. Hindi na kailangan, sabi niya nang may buong kumpiyansa. Hanggat mabilis naming tatalunin ang aming mga kalaban, hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa pagbawi. Sa kanyang tono at ekspresyon, ramdam ang matinding determinasyon. Alam ni Joey na buo ang kanyang tiwala sa sarili, na kaya niyang makuha ang unang pwesto hindi lang sa individual na kategorya kundi pati na rin sa laban ng koponan. Kung kinakailangan, handa siyang gamitin ang kanyang secret form na Angel Physique at ang kanyang Six-Winged Angel Bloodline, na nagbibigay sa kanya ng malawak na kakayahan upang labanan ang buong koponan ng kalaban ng mag-isa. Habang nagmamasid at nakikinig si Miss So sa bawat salita ni Joey, napansin niya ang hindi matitinag na kumpiyansa na nagmumula sa kanya. Alam ni Miss So na si Joey ay hindi pangkaraniwang estudyante, sa katunayan, ang kanyang kakayahan ay higit na mataas kaysa sa iba pang mga freshmen. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang magtimbang ng mga posibilidad. Sa estado ni Joey mukhang hindi na nga kailangan ng pari. Maaaring makapagbigay siya ng sapat na suporta sa koponan at maaaring duminahin ang ibang mga paaralan, sabi ni Miss So sa kanyang sarili. Sige, dahil ikaw ay lubos na kumpiyansa sa iyong desisyon, ibibigay ko ang lahat ng detalye ng koponan kay Housemaster Wu, sabi ni Miss So nang may pagpapaubaya, na nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa desisyon ni Joey. Narinig ito ng ating bayani at ngumiti, huwag mag-alala, ang unang pwesto ay mapupunta sa atin, sagot niya ng buong tiwala. Matapos ang kanilang pag-uusap tungkol sa koponan, kinamusta ni Miss So si Joey tungkol sa paggising ng bloodline ng kanyang kapatid. Sa narinig, nagpasalamat si Joey kay Miss So, kung hindi dahil sa iyo at sa Frozen Lotus na ibinigay mo, hindi magiging posible ang lahat ng ito, sabi niya nang may pasasalamat. Nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Joey, natuwa si So at nagpakita ng kasiyahan. Masaya akong narinig ko yun, sagot niya. Isang magandang bagay ang nagawa mo para sa iyong kapatid. Tumango si Joey at napaisip. May isa pa akong tanong, Miss So, sabi niya habang pinipigilan ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. May alam ka ba tungkol sa Hidden Class Conversion Book? Saan ko ito maaaring mahanap? Napansin ni Miss So ang seryosong tono ni Joey at nagtanong, para ba sa kapatid mo ang hidden book na ito? Sabi ng ating bida, oo, dumarating dito ang mga halimaw galing sa ibang dimensyon sa pamamagitan ng maliliit na bitak, kaya nakaramdam ako ng pagmamadali. Gusto kong bigyan si Joey ng kaunting kapangyarihan para maprotektahan niya ang sarili niya sa lalong madaling panahon. Habang sinasabi ito, ramdam ang determinasyon at pag-aalala sa boses ng ating bida. Naiintindihan niyang sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas mapanganib ang kanilang sitwasyon, at kailangan ni Joey ng sapat na lakas upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa mga panganib na ito. Si Miss So, na nakikinig ng mabuti, ay nagsimulang ngumiti pagkatapos marinig ang mga salita ng ating bida. Ikaw ay napakamaalalahanin, sabi niya, na nagpapakita ng kanyang paggalang sa malasakit na ipinapakita ng ating bida sa kanyang kapatid. Oo, ang paaralan ay may isang nakatagong aklat ng conversion class, patuloy niya, ngunit ang pagbili nito ay hindi magiging ganoon kadali. Ang kanyang tono ay nagiging seryoso, nagpapahiwatig na may mga komplikasyon at paghihirap na kasama sa pagkuha ng nasabing aklat. Sa mga salitang iyon, muling nag-activate si Miss So ng teleportation formation at handa nang umalis. Habang unti-unting bumabalat sa kanya ang liwanag ng teleportation, sinabi niya ang kanyang huling mga salita,
ibigay mo ang iyong lahat ng makakaya sa freshman exchange competition, at aalis muna ako para pumunta sa iba kung kailangang gagawin. Pagkatapos niyang sabihin ito ay naglaho na siya sa hangin. Nalito ang ating bida sa mga sinabi ni Miss So, at hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong nagbanggit ng bogtong. Matapos mawala si Miss So, tahimik na nag-isip ang ating bida tungkol sa mga sinabi ni So habang papalayo. Napaisip siya sa mga kahulugan nito, ngunit sa ngayon, mas pinili niyang ituon ang kanyang pansin sa mas mahalagang bagay, kung paano niya makukuha ang hidden class conversion book. Sinimulan niyang suriin ang mga kinakailangan at mga hakbang na dapat gawin upang makuha ang aklat. Hindi nagtagal, nalaman niya ang mga detalye ng proseso at kung gaano ito kahirap. Habang binabasa niya ang mga kondisyon, unti-unti niyang naiintindihan kung bakit binanggit ni Miss So ang mga bogtong bago ito umalis. Ang limitasyon sa pagbili ng conversion book ay hindi basta-basta. Ang mag-aaral na nais bumili nito ay dapat na nasa level 25 at dapat na may mataas na grado sa mga misyon ng paaralan. Bukod pa rito, ang mag-aaral ay dapat na nasa top 10 sa Earth rank at sa pinakamataas na 100 sa Heaven rank. Ang mga kinakailangan na ito ay napakahirap abutin, lalo na para sa mga mag-aaral na bago pa lamang sa kanilang pagsasanay. Bukod sa mga ranggo, ang pinakamurang conversion book ay nagkakahalaga ng 20,000 points, isang halaga na hindi pa kayang abutin ng ating bida sa ngayon. Matapos maunawaan ang kabuuan ng proseso, mas lalo niyang naintindihan ang bigat ng misyon na nasa harapan niya. Ang pagkuha ng aklat na ito ay hindi lamang isang simpleng pagbili, kundi isang pagsubok ng kakayahan, tibay, at determinasyon. Sa kabila ng mga hamon, determinado ang ating bida na makuha ito para sa kapakanan ng kapatid niyang si Jo-yeon. Pagkatapos ay biglang may nag-flash na notification sa harap ng ating bayani, ipinapalam sa kanya na nakatanggap siya ng bagong misyon mula sa system. Ang bagong misyon ay tungkol sa National Freshman Exchange Competition, at anumang gantimpala na makukuha niya ay ibabatay sa kanyang pinagsamang resulta sa kompetisyon. Ramdam ng ating bayani ang bigat ng responsibilidad na ito, dahil hindi lamang ito tungkol sa kanyang sariling tagumpay kundi pati na rin sa tagumpay ng buong koponan na pinili niya. Handang-handa na siyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya para rin sa mga makukuha nilang gantimpala. Samantala, sa ibang dako ng akademya, ang koponan na pinili ng ating bayani ay nakarating na kay Housemaster Wu. Sa isang malaking silid ng pagpupulong, naroroon ang lahat ng mga guro, tahimik na nakikinig habang si Housemaster Wu ay nagpapakilala sa bawat miyembro ng koponan. Si Joey ay nagsumite ng kanyang mga kandidato para sa laban ng koponan. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng isang buod, aniya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at respeto. Nagpatuloy siya sa pagbasa ng listahan, ito ay sina Saint Knight Joey, Spiritual Swordsman Zhang Xiaoran, Spiritual Taoist Song Xialan, Mage Tang Ling Yi, at Warrior Wei Tai Xin. Habang binabasa ni Housemaster Wu ang mga pangalan, ang bawat guro ay nakatingin sa listahan ng may seryosong ekspresyon. Ngunit sila ay lubos na nagulat nang mapagtanto nila na walang pari sa pangkat, na puno ng pag-aalinlangan ang kanilang mga mukha. Isa sa mga guro, si Teacher Rong ang unang nagsalita at naglabas ng kanyang opinyon. Mukhang lubhang mapanganib ang pangkat na ito, wika niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Kung walang suporta ng pari, masisira ang lahat. Ang mga laban sa koponan ay hindi lamang tungkol sa lakas, kailangan din ng kakayahan na mag-recover mula sa pinsala. Kung walang pari, paano nila malalampasan ang mas matagal na mga laban? Ang mga salita ni Teacher Rong ay nagdulot ng kaguluhan sa silid, at marami sa mga guro ang nagsimulang magbulong-bulungan nag-aalala sa kinabukasan ng kanilang koponan sa kompetisyon. Ngunit bago pa man lumaganap ang takot, isang guro ang nagsalita ng may kumpiyansa, ito ay ang element teacher, na nakatayo ng matatag at may paninindigan sa kanyang pahayag. Sa tingin ko ay hindi magkakaroon ng anumang problema sa koponan, saad niya na ikinagulat ng marami. Tiwala ako na sa kakayahan ni Joey, sapat na siya upang palitan ang tungkulin ng pari.
Ang tiwala ni Element Teacher sa kakayahan ni Joey ay nagmula sa kanyang malalim na kaalaman sa mga kapangyarihan at potensyal ni Joey. Lalo na pagkatapos ng kanilang pag-eensayo at ang matagumpay na pagkumpleto ng Bloodline Forging Technique. Walang sino man sa silid na ito ang mas nakakaalam ng kanyang kapangyarihan kaysa sa akin, sabi niya sa kanyang sarili. Kahit wala siyang kasama, paniguradong kaya niyang talunin ng mag-isa ang lahat ng kalaban. Nang matapos ang talakayan, sinabi ni Teacher Kaikeng na hindi lamang kayang magbigay ng mga buffs ni Joey, kundi magaling din siya dumpensa at ang kanyang mga kasanayan sa pag-atake ay talagang makapangyarihan. Mukhang kaya ni Joey mag-isa na gampanan ang tatlong mga tungkulin. Pumayag si Teacher Zhang sa sinabi ni Teacher Kaikeng at idinagdag na wala siyang nakikitang dahilan para tumutol sa pangkat na ito at sana ay surpresahin sila ni Joey sa angking kapangyarihan nito sa Freshman Exchange Competition. Pagkatapos ay hiniling nila kay Housemaster Wu na maglaan ng oras para sanayin ang lahat ng estudyante upang matutunan ng mga freshman ang pagtutulungan at koordinasyon sa kanilang mga laban. Nagkasunduan ang lahat ng guro na pabor na sila sa pangkat na pinili ni Joey. Bilang resulta, inatasan ng housemaster si Miss So na ipaalam sa lahat ng estudyante na magtipon sa warehouse sa loob ng 3 araw upang maghanda para sa paparating na kompetisyon. Samantala, lumipat ang kwento sa ating bayani. Naabala sa pagtatapos ng kanyang kasalukuyang misyon sa system. Sa gitna ng kanyang mga gawain, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Mr. Wang Hui na nag-ayos ng isang one-on-one na klase para sa kanya. Ito ang magiging kauna-unahang klase ng ating bayani mula nang siya'y maging disipulo ni Mr. Wang Hui. Pagkaraan nga ay pumili ang ating bayani ng reward skill points para sa araw na ito, na nagbigay sa kanya ng bahagyang pagtaas sa kanyang kapangyarihan. Nang makita ang pagtaas ng kanyang lakas, hindi mapigilan ni Joey ang sarili ng umiti at sabihing, maaari kong matanggap ang mga skill points at stat points sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga pang-araw-araw na misyon. Sa panibagong kaalaman na ito, labis na masaya ang ating bida. Ang tulong mula sa sistema ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makakuha ng higit na kaalaman at lakas kumpara sa iba. Ang bawat misyon sa system ay nagdadala sa kanya ng mga benepisyo at pag-unlad, na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan at naglalapit sa kanyang mga layunin. Dito na nga muna nagtatapos ang ating kabanata mga kaibigan. Abangan ang susunod na pangyayari. Magkita tayong muli sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe kung na-enjoy mo ang video na ito. Maraming salamat.